Alam nyo ba na ang average na sahod ng isang manggagawa sa Colombia ay halos katumbas lang ng 1,000,000 pesos kada buwan? Kaya naman, kung magtatrabaho sila sa Pilipinas, sa loob lamang ng isang taon, maaari silang kumita ng halagang katumbas ng 4, hindi 5 taon o higit pa ng pagtatrabaho sa Colombia. Dahil dito, maraming Colombian ang nagsasabing ang kanilang buhay ay tuluyang nagbago nang tumapak sila sa Pilipinas. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng Colombian na dumanas ng matinding pagsubok. Ang kanyang ama ay naaksidente at naging baldado, dahilan upang isuko niya ang lahat ng kanyang pangarap at magtrabaho para sa pamilya sa murang edad. Bagaman tinuya siya ng kanyang kaibigan na nagsabing, kaya ka nahihirapan ay dahil malaskas sa magulang, nanatili siyang mabuti at tapat. Sa mungkahi ng kanyang ama, naglakas loob siyang pumunta sa Pilipinas, at doon nagsimula ang madulang pagbabago ng kanyang buhay. Matapos ang 3 taong pagtatrabaho sa Maynila, bumalik siya sa kanyang bansa. Nang makasalubong niya ang kaibigang dating nanghamak sa kanila at binati ito, nagpanggap ang kaibigan na hindi siya kilala. Ano nga ba ang nangyari sa babaeng ito? Magandang araw sa lahat, ang pangalan ko ay Nia. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon sa labas ng Medellin, Colombia. Ako ay anak ng isang napaka-ordinaryong pamilya. Hindi kami mayaman, ngunit puno ng pagmamahal, isang masayang tahanan na binuo ng katapatan ng aking ama at init ng pag-aruga ng aking ina. Ang aking ama ay isang teknisyan sa lokal na pabrika, habang ang aking ina ay isang housewife na nag-aalaga sa akin at sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Kahit maliit ang aming bahay, ito ay pugad ng tawanan at kasiyahan. Ang aking pagkabata ay simbolo ng kapayapaan. Pag-uwi galing sa eskwela, kakain kami ng merienda na inihanda ni mama at makikipaglaro sa plaza kasama ang mga kaibigan. Noon, hindi ko pa alam kung gaano kalupit ang mundo, naniwala lang ako na ang bukas ay magiging kasing saya na ngayon. Ngunit noong taglamig ng aking ika-negatibo 12 kaarawan, nagbago ang lahat. Naaksidente ng malubha ang aking ama sa pabrika. Nasira ang makina at naipit ang kanyang likod at mga binti. Nanatili siya sa ospital ng mahigit 1 buwan at paglabas niya, hindi na siya makalakad ng walang wheelchair. Huwag kang mag-alala, Mia, ayos lang si Papa, lagi niyang sinasabi. Pero kahit bata pa ako, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang mga matang dating puno ng kumpiyansa at sigla ay napalitan ng lungkot at paninisi sa sarili. Matapos ang aksidente, ang bigat ng pagtataguyod sa pamilya ay bumagsak sa balikat ng aking ina. Bilang isang simpleng may bahay, bigla siyang napilitang maghanap ng trabaho. Wala siyang natapos na mataas na edukasyon o karanasan sa trabaho, pero para sa pamilya, handa siyang gawin ang lahat. Sa huli, nakapasok siya sa isang maliit na patahian malapit sa pabrika kung saan nagtrabaho si Papa. Mia, simula ngayon, kailangan mo nang tumulong sa gawaing bahay ha, laging bilin ni Mama bago pumasok sa trabaho. Sa edad na 13, nagsimula akong gumawa ng gawaing bahay at mag-alaga kay Papa pag-uwi galing sa eskwela. Ang pagtutupi ng damit, paghuhugas ng pinggan, at pag-abot ng mga kailangan ni Papa ay naging bahagi na ng aking araw-araw. Sa paaralan, sinikap kong mag-aral ng mabuti pero hindi maalis sa isip ko ang pag-aalala sa bahay. Habang nasa klase, naiisip ko, ayos lang kaya si Papa ngayon? Pagod na kaya si Mama? Sa kabila nito, nilit kong ngumiti dahil alam kong mas masasaktan si Papa kapag nakita niyang nag-aalala ako. Hindi nagtagal, lalong humirap ang aming pinansyal na kalagayan. Ang gamot ni Papa ay mabigat sa bulsa, at ang sahod ni Mama ay sapat lang para sa pagkain at renta. Binawasan ko ang pagbili ng gamit sa eskwela at hindi na sumasama sa mga lakad ng barkada. Sa halip, nagsimula akong tumulong sa pagbubuhat at pag-aabot sa kalapit na supermarket para kumita ng barya. Habang unti-unting lumalamon sa amin ang anino ng kahirapan, ang kababata kong si Carla ay lalong kuminang. Ang mga magulang ni Carla ay naging matagumpay sa negosyo ng pag-i-export ng kape sa Colombia at yumaman sila ng husto. Noong una, malapit pa rin sa akin si Carla. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Nang tumuntong kami ng high school, lalong tumaas ang pader na yon. Nagsimulang magbitbit si Carla ng mga branded na bag at linggo-linggo kung umattend ng mga party. Samantalang ako, suot ko pa rin ang parehong uniforme na ilang taon ko nang gamit. Ang aking matrikula ay galing sa dugot pawis ni Mama na nagtatrabaho hanggang hating gabi.
Mia, may party sa bahay sa weekend, punta ka, minsan ay yaya ni Carla. Halos lahat ay tinatanggihan ko. Nahihiya ako sa lumakong damit at sapatos sa harap nila. Isa pa, imbes na mag-party, kailangan kong alagaan si Papa. Minsan, habang naghahanda para sa college entrance exam, nakita ko si Carla sa library. Nag-uusat sila ng mga kaibigan niya tungkol sa pag-aaral sa Amerika. Gusto ko ring magkolehiyo pero sa sitwasyon namin, isa itong pangarap na hindi ko man lang masubukan isipin. Nang araw na yon, naglakas loob akong lumapit kay Carla. Pwede ba akong makisabay mag-aral? Tiningnan ako ni Carla mula ulo hanggang paa, tapos bumulong sa mga kaibigan niya. Pagkatapos, naghagikikan sila. Ang mga sumunod na sinabi ni Carla ay hanggang ngayon ay umaalinggaw pa rin sa tenga ko. Mia, sa totoo lang, hindi ba kaya ka nagkakaganyan ay dahil malas ka sa magulang? Aanhin mo pa ang pag-aaral. Sa lagay ng pamilya nyo, imposible kang makapagkolehiyo. Sa sandaling yon, may gumuhong bagay sa loob ko. Umalis ako nang walang sinabing salita. Nakatayo ako mag-isa sa pasilyo, pinipigilan ang luha, at galit na galit sa sarili ko. Bakit hindi ako lumaban? Bakit hindi ko ipinagtanggol ang mga magulang ko? Mula noon, hindi na kami matatawag na magkaibigan ni Carla. Pagka-graduate ng high school, isinuko ko na ang pangarap kong magkolehiyo. Umiyak si Mama at tumutol, pero buo na ang loob ko. Mama, kailangan ko ring kumita. Ang gamot ni Papa, at mahirap kung ikaw lang ang nagtatrabaho. Sa huli, tinanggap din ni Mama ang realidad. Nakahanap ako ng trabaho sa parehong pabrika kung saan nagtatrabaho si Mama. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, minsan ay may overtime pa. Kahit nasusugatan ng daliri, kahit masakit ang likod, tiniis ko. Pag-uwi, inaalagaan ko si Papa at gumagawa ng gawaing bahay. Mahirap ang bawat araw, pero kapag naiisip kong nakakagaan ako sa pasanin ni na Mama, nakakayanan ko. Paminsan-minsan, naririnig ko ang balita tungkol kay Carla. Nakapasok siya sa isang universidad sa Amerika at nagpo-post ng mga litrato ng marangyang buhay estudyante sa social media. Minsan nagme-message siya sa akin. Mia, kumusta? Magbabakasyon ako sa Europe next spring break. Pero ang mga mensaheng ito ay puro pagmamayabang o pangmamaliit. Sa bahay, lumala ang kalagayan ni Papa, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Ang amang dating masipag magtrabaho ay nagsimulang mag-isip na pabigat siya. Kasalanan ko kung bakit kayo naghihirap, madalas niyang ibulong. Gusto kong mapangiti si Papa, kaya pag-uwi ko, nanonood kami ng AZ. Interesado siya sa mga kwento ng ibang bansa. Ang mga kwento tungkol sa ibang mundo at posibilidad ay tila nagpapalimot sa kanya sandali ng sakit ng realidad. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, nag-iisip, ganito na lang ba ang buhay namin? Pagod na ang buong pamilya. Malalim na ang mga kunot sa noo ni Mama, at ang mga mata ni Papa ay wala ng ningning. Ako naman, sa edad na 20, ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa sa hinaharap. Nang gabing iyon, kasabay ng malalim na buntong hininga, tumulo ang aking luha. Pero sa gitna ng luha, may sumibol na desisyon, hindi pwedeng ganito na lang. Kailangang may magbago. Kahit hindi ko pa alam kung ano at paano, ang munting desisyong iyon ang naging unang hakbang sa pagbabago ng aking buhay. Minsan, itinutulak ko ang wheelchair ni Papa sa sala para manood ng AE. Gusto kong maibsan kahit papaano ang lungkot niya. Habang naglilipat ng channel, napadpad kami sa isang palabas, isang teleserye o drama na galing sa Pilipinas na ipinapalabas sa aming cable channel. Gusto kong panoorin yan, sabi ni Papa na nagniningning ang mata. Anong bansa yan? Tanong niya. Pilipinas ang tawag sa bansa, Papa, sabot ko. Sa palabas, makikita ang modernong syudad ng Makati at EEC, at ang mga taong abala sa pagpasok sa trabaho. Kahit wala akong masyadong alam sa Pilipinas, ipinaliwanag ko sa kanya ang natutunan ko sa eskwela. Mula noon, naging ritual na namin ang panonood ng Filipino drama gabi-gabi. Noong una, libangan lang, pero kalaunan, nagka-interes si Papa sa kasaysayan at pag-unlad ng Pilipinas. Lalo siyang na-inspire sa kwento kung paano bumangon ang Pilipinas mula sa digmaan at naging isa sa mga sentro ng IE at serbisyo sa mundo, ang Pearl of the Orient Seas. Mia, narinig ko na ang bansang yan ay dumanas din ng hirap pagkatapos ng giyera. Pero tignan mo ngayon, dahil sa sipag ng mga tao, umunlad sila, masiglang sabi ni Papa.
Natuwa ako na makita siyang ganito, kaya naghanap pa ako ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Naghiram ako ng libro sa library at nalaman ko na noong 1950, bagaman maraming pinsala, ang Pilipinas ay isa sa pinakamaunlad sa Asya. At kahit dumanas ng mga pagsubok sa ekonomiya, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang resilience o katatagan at pagpapahalaga sa edukasyon at pamilya. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Nang ikwento ko ito kay Papa, para siyang nakikinig sa sarili niyang kwento. Ang tao pala, basta magsikap, kayang bumangon, bulong niya. Ang mga palabas mula sa Pilipinas ay muling nagpaningas ng pag-asa sa puso ng aking ama. Habang nagtatrabaho sa pabrika, gumagamit ako ng internet cave para magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Hinanap ko ang kalagayan ng ekonomiya, trabaho, at buhay ng mga dayuhan doon. Karamihan ng impormasyon ay nasa English, pero dahil sa natutunan ko noong high school, naintindihan ko naman. Isang hapon, umuwi ako ng maaga. Nakita ko si Papa na nakatingin sa bintana. Nang lumapit ako, seryoso siyang nagsalita, "Mia, ano kaya kung subukan mong pumunta sa Pilipinas?" Natigilan ako. Ang Pilipinas ay nasa kabilang panig ng mundo, iba ang wika at kultura. "Papa, anong sinasabi niyo? Kailangan ko kayong alagaan ni Mama dito." Nanginginig ang boses ko. Pero matatag ang tingin ni Papa. "Mas masakit para sa akin na makita kang isinasakripisyo ang kabataan mo para sa amin." Napaiyak ako sa sinabi niya. Nang gabing iyon, nagpulong kaming pamilya. Nagulat din si Mama, pero sumang-ayon siya. "Mia, kami ay nakapako na sa lugar na ito, pero ikaw, bata ka pa at may pangarap. May hangganan ang mararating mo dito sa Colombia." Tumagos sa puso ko ang sinabi nila. Akala ko ako ang nagsasakripisyo, yun pala ay tinitiis din nila ang makita akong naghihirap. Ilang araw akong nag-isip. Malaking sugal ang pumunta sa Pilipinas. Walang kakilala, ibang lengguwahe. Natatakot ako. Pero alam ko na kung mananatili ako, mauubos lang kami. Habang naglalakad para magpalipas ng oras, napadaan ako sa tapat ng bahay ni na Carla. Ang dating simpleng bahay ay isa ng mansyon na may gate at hardin. Sakto namang bumaba si Carla sa isang mamahaling kotse. Hindi niya ako napansin, pero sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Bakit kailangan kong manatili dito? Walang dahilan para hindi ako sumubok. Nang gabing iyon, sinabi ko sa kanila ang desisyon ko, pupunta ako sa Pilipinas. Tuwang-tuwa sila, pero nariyan ang problema sa visa, trabaho, at pera. Dito pumasok si Tito George, dating katrabaho ni Papa. May negosyo si Tito George na nag-ugnay sa Colombia at Asya. Nang kontakin siya ni Papa, agad siyang tumulong. May kakilala ako sa Pilipinas na naghahanap ng foreign staff. Isang international at trading company sa Bonifacio Global City, EA. Kung marunong ka mag-English at Spanish, malaki ang pag-asa mo, sabi niya. Nabuhayan ako ng loob. Agad kong inayos ang resume ko at kumuha ng English proficiency test. Ang tagal ng paghihintay. Gabi-gabi akong nag-check ng email. Makalipas ang isang buwan, dumating ang sagot, tanggap yay. Magtatrabaho ako sa Latin American Market Development Team. Ang sumunod ay ang visa. Tinulungan ako ng ahensya ni Tito George. Nang maaprubahan ang visa, halong saya at takot ang naramdaman ko. Bumili si Mama ng bagong damit para sa akin. Binigyan naman ako ni Papa ng maliit na photo frame na may litrato namin. Para hindi mo kami makalimutan, sabi niya. Isang linggo bago umalis, inatake ako ng kaba. Paano ako mabubuhay sa bansang hindi ko alam ang wika? Pero sa tuwing makikita ko ang tiwala sa mata nila, lumalakas ang loob ko. Sa huling araw ko sa pabrika, binati ako ng mga katrabaho ko. Mia, ang tapang mo. Good luck! Ang suporta nila ay nagbigay lakas sa akin. Habang nag-impeke, pumasok si Mama sa kwarto at iniabot ang isang sobre. Ipon namin ito. Maliit lang, pero makakatulong sa pagsisimula mo sa Pilipinas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang huling hapunan namin ay puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa Pilipinas. Ipinakita ni Papa sa mapa kung nasaan ang Maynila. Mia, kung mahirapan ka, pwede kang bumalik anytime. Pero huwag kang susuko hanggat hindi mo sinusubukan ang kakayahan mo, bilin ni Papa. Proud na proud kami sa'yo, dagdag ni Mama. Ang kabutihan ng puso mo ay magniningning kahit saan.
Kinabukasan, habang papunta sa airport, tinignan ko ang paligid ng Medellin. Ang mga bundok, ang mga makukulay na bahay, lahat ay magiging alaala na lang. Sa airport, pilit na pinigil ni Mama ang luha. Si Papa, nakaupo sa wheelchair, nagpapakatatag. Babalik akong matagumpay. Mag-iingat kayo, nanginginig kong sabi. Bago pumasok sa immigration, lumingon ako. Nakita kong pinilit ni Papa na tumayo sa wheelchair at humakbang ng isa. Para bang sinasabi niyang, kaya mo yan. Sa eroplano, habang lumalayo sa Colombia, tinitigan ko ang litrato namin. Hintayin niyo ako, babalik ako. At nagsimula ang aking paglalakbay patungong Pilipinas. Matapos ang mahigit 24 oras na biyahe, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, LA. Iba ang pakiramdam pagbaba ko. Ang mainit at maalinsangang hangin ay sumalubong sa akin. Ang mga signages ay nasa English, kaya kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Paglabas ko, sinalubong ako ng staff ng kumpanya na may hawak ng pangalan ko. Welcome, Emas. Mia. Ako po si M.A. M ng EUC, bati niya sa matatas na English. Ang ngiti niya ang unang nagpakalma sa akin. Sumakay kami sa service ng kumpanya. Ang tanawin ng Maynila ay nakakamangha, ang nagtataasang gusali ng Makati at Iis, ang EDSA, ang dami ng sasakyan. Ibang-iba sa probinsya namin sa Colombia. Dinala ako sa kondo na inilaan ng kumpanya sa Taguig. Maliit pero kumpleto. Bukas ng 9 oras, yes, kita tayo sa lobby ng office, sabi ni Emir. Lim. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa ilaw ng syudad. Nag-text ako kina Mama na nakarating na ako. Hindi ako makatulog sa excitement. Kinabukasan, pumasok na ako. Maayos ang pananamit ko. Sumakay ako ng GIS bus papunta sa office. Ang modernong sistema ng transportasyon sa GIS ay kahanga-hanga. Pagdating sa office, ipinakilala ako sa global marketing team. Ang boss namin ay si Sir Chen. 7 kami sa team. Interesado sila sa akin dahil marunong ako ng Spanish at English. Wow, bilingual. Ang galing naman, puri nila. Sa unang mga linggo, hirap ako mag-adjust. Iba ang work culture sa Pilipinas, magalang, gumagamit ng sipo, at ti-opo, at may hierarchy pero parang pamilya ang turingan. Ang language barrier ay mahirap. Kapag nagtatagalog sila sa meeting, naiiwan ako sa ere. Nagdesisyon akong mag-aral ng Tagalog. Pati sa pagkain, nanibago ako. Ang adobo at sinigang ay bago sa panlasa ko, pero kalaunan ay nagustuhan ko rin. Lalo na ang Jollibee. 1 buwan ang lumipas, nasanay na ako. Ang trabaho ko ay mag-translate ng Spanish documents at mag-research ng market. Kinilala ni Sir Chen ang sipag ko. Salamat sa iyo, Mia, mas naintindihan namin ang Latin American market. Pero may mga pagsubok din. May isang manager sa kabilang department, si Emra Santos, na medyo touchy at laging nag-aaya ng dinner. Magalang ko siyang tinatanggihan. Nang matanggap ko ang unang sahod ko, gulat na gulat ako. Mahigit 4 na beses ito ng sahod ko sa Colombia. May basic pay, allowances, at night differential. Sa loob ng 2 taon, kikitain ko ang pang-10 taon sa amin. Tama ang desisyon ni na Papa. Nagpadala ako ng pera kina Mama. Tuwing Sabado, nag-aaral ako ng Tagalog. Natuto ako ng magandang umaga, salamat, at kamusta ka? Makalipas ang 6 na buwan, nagkaroon ng reorganization. Nalipat ako sa team na hawak ang Asia at Latin America. Doon ko nakilala si Mark. Si Mark ay iba sa lahat. Tahimik, laging nakabarong o maayos na polo, at seryoso. Mia, ito ang desk mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, sabi niya sa profesional na tono. Akala ko masungit siya, pero nalaman kong sadyang seryoso lang siya sa trabaho. Magaling din siya mag-English. Sa isang project tungkol sa Brazil market, naging magka-partner kami. Doon ko nakita ang totoong ugali niya. Isang gabi, nag-overtime kami. Gutom na ako. Lumapit si Mark, kumain ka na ba? May alam akong 24 hours na tapsilogan, gusto mo sumama? Iyon ang una naming pagsasalo. Habang kumakain ng tapsilog, nagkwentuhan kami. Tinanong niya ang tungkol sa pamilya ko. Nalaman kong taga Maynila siya, mahilig umakyat ng bundok, at mapagmahal sa pamilya.
Hindi niya ako trinato bilang ibang tao, kundi bilang kapantay. Nang matapos namin ang project, tinapik niya ako sa balikat. Ang galing mo, Mia. Salamat sa'yo, successful ito. Sa sandaling iyon, tumibok ang puso ko. Iba ang dating ng boses niya. Naging malapit kami. Dinala niya ako sa Intramuros, sa Luneta, at sa Tagaytay para makita ang Taal Volcano. Ipinakilala ko naman sa kanya ang musika at sayaw ng Colombia. Isang gabi sa tuktok ng Antipolo, habang nakatanaw sa city lights, hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang espesyal na koneksyon. Sa Pilipinas, natagpuan ko hindi lang trabaho kundi pag-ibig. 3 taon na ako sa Pilipinas. Gumanda na ang buhay ni na mama at papa dahil sa padala ko. Nakakapaglakad na si papa gamit ang tungkod. Pero nag-aalala pa rin ako dahil tumatanda na sila. Malapit nang mapaso ang visa ko. Inalok ako ng promotion pero gusto kong umuwi para alagaan sila. Sinabi ko ito kay Mark habang naglalakad kami sa Manila Bay, Dolomite Beach. Mark, nag-aalala ako kina papa. Tahimik lang siya. 1 linggo matapos iyon, dinala niya ako sa isang romantic restaurant sa Intramuros. Pagkatapos kumain, lumuhod siya at naglabas ng singsing. Mia, will you marry me? Umiyak ako sa tuwa at kaba. Pero Mark, ang pamilya ko. Alam ko, sagot niya. Handa akong mahalin din sila. Pwede tayong tumira sa Colombia kung kailangan o dalhin sila dito. Pero bago yon, pwede bang bisitahin natin sila para magpaalam ako? Naiyak ako sa kabaitan niya. Tinanggap ko ang alok niya. Nag-leave kami at lumipad pa Colombia. Pagdating sa Medellin, sinalubong ako ng pamilyar na hangin. Kasama ko si Mark. Habang nasa taxi, nakita ko si Carla na lumalabas sa supermarket. Nagkatitigan kami. Gulat ang rumehistro sa mukha niya, tapos umiwas siya ng tingin at naglakad palayo. Simple lang ang suot niya at mukhang pagod. Kilala mo, tanong ni Mark. Kababata ko. Mamaya ko na ikukwento. Pagdating sa bahay, niyakap ako ni Mama. Anak ko. Nakatayo si Papa at naglakad palapit sa akin. Ipinakilala ko si Mark. Kahit hirap sa Spanish, bumati si Mark, magandang araw po, Mama, Papa. Tuwang-tuwa sila kay Mark. Parang tunay na anak ang turing. Nang sabihin naming magpapakasal kami, umiyak sila sa tuwa. Kinabukasan, inikot namin ang nayon. Binati ako ng mga kapitbahay, Mia. Ang asenso mo na. Sa coffee shop, nalaman ko ang balita, nakulong ang tatay ni Carla dahil sa droga at nawala ang yaman nila. Si Carla ay nagtatrabaho ngayon sa pabrikang pinasukan ko dati. Gusto ko sanang kausapin si Carla pero pinigilan ako ni Mark. Baka masaktan lang ang pride niya kung makikita kanyang maayos. Tama siya. Nagplano kami para sa hinaharap. Titira kami sa Pilipinas pero dadalaw kami taon-taon. Dadalhin din namin sina Mama at Papa sa Pilipinas para sa medical treatment ni Papa dahil maganda ang mga ospital sa Maynila tulad ng SA. Lucas. Bago kami umalis, nagkaroon ng fiesta sa bahay. Nag-enjoy si Mark sa sayawan at kainan. Pabalik ng Pilipinas, punong-puno ako ng pag-asa. Magpapakasal kami, bubuo ng pamilya, at baka magtayo ng negosyo na nag-ugnay sa Pilipinas at Colombia. Nang makabalik kami, naghanda na kami para sa kasal. Nakilala ko ang pamilya ni Mark, mababait at tanggap ako. Pinili ko ang isang simpleng gown. Nang makita ako ni Mark, nagniningning ang mga mata niya. Ang ganda mo, Mia eh. Sa ngayon, naglalakad kami ni Mark sa Yale High Street, inaalala ang nakalipas na 3 taon. Ang takot noon ay napalitan ng ligaya. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang mga oportunidad na wala sa Colombia ay natagpuan ko dito. Ang hamon ng ibang kultura ay naging tulay sa pag-ibig. Naniniwala ako na kasama si Mark kaya naming harapin ang lahat. Bukas, titingin kami ng venue sa Tagaytay. Sa weekend, magpaplano kami ng honeymoon sa Palawan o Boracay. Hindi man perpekto ang lahat, sapat na ang ligayang ito. Salamat sa Pilipinas, sa bawat mabuhay at ngiti na sumalubong sa akin. Handa na akong harapin ang mas magandang bukas.